Magandang araw pa mga ka-recap. Maligayang pagbabalik sa ating channel. Sana ay ayos lang tayo kahit tapos na ang bakasyon. Simulan na po natin ang kwento. Isang araw sa mess hall naman ay sabay na kumain si Gerta at Vlad. Nabalitaan daw ni Gerta na pinaggugulpi ni Vlad ang ibang mga vassal sa training. Kalat na ang mga balita sa mga katulong, hindi ito sinagot ni Vlad at tinanong si Gerta kung kumusta naman ang trabaho nito bilang taga-alaga ng mga kabayo. Maayos naman daw ito pero huwag daw baguhin ni Vlad ang topic nila. Pinaggugulpi ni Vlad ang kung sino man ang nambubuli sa kanya at baka isang krimen daw ito. Sinagot siya ni Vlad na parang hindi pa daw ito sanay sa kanya. Matagal ng criminal si Vlad at ang lahat na ginagawa niya sa mga vassal ay simpleng assault lang, at isa pa sila naman ang naunang umawi kay Vlad. Habang nag-uusap ay may lumapit na isang vassal sa kanila. Binati niya sila Vlad at Gerta. Ang pangalan niya ay Portly Connor. Ano daw ang kailangan nito, tanong ni Vlad. Pwede daw itong umupo sa tabi nila o umalis basta huwag daw ito tumayo lang dyan na parang estatwa. Nagpasalamat si Portly kay Vlad sa pagpayag nito na umupo. Sinabi ni Portly na palagi daw kasi siyang kumakain ng mag-isa lalo na sa banyo pero nainis si Vlad at huwag daw magkwento ng tungkol sa banyo dahil kumakain daw siya ng sausage. Sinabi ni Portly na masarap ang sausage na kinakain nila dahil ang tatay niya ang gumagawa at supplier nito. Nakita daw ni Portly na parang gusto pa dagdagan ni Vlad ang parte nitong sausage. Inalok niya ang kanyang parte kay Vlad. Ano daw ang ginagawa ni Portly? Sa tingin daw ba nito ay makukuha niya si Vlad sa sausage lang? Pagkalipas ng ilang minuto ay nakuha nga si Vlad ni Portly gamit ang sausage. Sumama ito sa kwarto ni Portly at sa loob nito ay maraming produktong gawa sa karne ang naroon. Hindi daw ito kayang ubusin ni Portly kaya pwede silang kumuha dito. Naalala ni Vlad na ang mga vassal dito ay mga anak ng mararangyang pamilya na kahit noon pa man ay di niya naisip na makakasalamuhan niya. Tinanong ni Vlad si Portly kung gusto daw ba nitong sumama sa kanila kapag kumakain. Si Gerta naman ay tulong-tulo ang laway sa nakikita. Parang langit daw dito. Natuwa si Portly at tinanong si Vlad kung ayos lang daw ba ito sa kanya. Wala daw problema, sagot ni Vlad. Silang vassal daw ay dapat magkasama at magkaibigan. Sa isip ni Vlad ay hindi niya daw ito ginagawa para lang sa sausage. Magiging mabuting magkaibigan nga ba si Vlad at Portly? Sa kabilang banda naman ay madaming iniisip si Yeager. Maliban kasi sa paglilingkod kay Joseph ay siya pa ang nakatoka sa pagsanay at pagbantay kay Vlad. Makakapahinga lang daw siya kapag nakarecover na ang dalawang kasama niya na si Cade at Maxim. Habang naglalakad ay may tumawag kay Yeager. Mukhang nagmamadali daw si Yeager at madaming iniisip. Si Sir Gregory ang tumawag sa kanya, isa rin kabalyero ng mga Bayzid. Mukhang di nasiyahan si Yeager nang makasalubong niya ito dahil abala na naman ito para sa kanya. Napansin ito ni Gregory at tumawa na lang. Sinabi lang ni Yeager na medyo busy siya kaya ganoon ang naging reaksyon niya. Naiintindihan naman daw ito ni Gregory dahil mag-isa lang ngayon si Yeager na gumagawa para kay Joseph. Tinanong ni Yeager kung ano daw ang kailangan nito. Sinabi ni Gregory na parang panahon na para may palakihin at sanayin na vassal si Yeager at mukhang hindi pa naman huli ang lahat. Nainis si Yeager at sinagot si Gregory na pagtuunan na lang nito ang sariling vassal niya. Sinabi ni Gregory na ang pamangkin ng kanyang pinsan na si Portly ay malaki na at kailangan magbawas ng timbang. Parang pamangkin na rin kasi niya ito. Hindi maintindihan ni Yeager ang ibig sabihin ni Gregory. Narinig ni Gregory ang vassal na nagngangalang Vlad at gusto niya daw ito. Magaling at may kumpiyansa sa sarili. Sinabi ni Yeager na busy siya at sabihin na kung ano ba talaga ang punto niya. Sinabi ni Gregory na hindi maganda makialam ang mga kabalyero sa isyu tungkol sa mga vassal dahil nakakahiya ito. Narinig siguro ni Gregory ang pambubuli sa kanyang pamangkin. Nalaman din niya na parang nagiging mabuti ang tungo ni Vlad kay Portly. Sinabi ni Yeager na walang kaibigan si Vlad at iniisip nito na mas magaling siya sa iba, arogante daw ito. Pero sinuyo pa rin ni Gregory si Yeager na kung pwede ay sabihan si Vlad na samahan si Portly at maging magkaibigan. Ayaw niya raw na patuloy mabuli ang kanyang pamangkin sa loob. Tinanong ni Yeager kung ano ang kapalit nito. Sinagot ni Gregory na kapag humingi ito ng tulong ito sa kanya ay hindi siya tatanggihan, susubukan niya lang daw dahil hindi nakikinig si Vlad sa kanya. Sa kabilang parte naman ng mansyon, sa kwadra ng mga kabayo, ay nag-uusap si Gerta at Vlad.
Nagsasalita si Gerta tungkol sa pagsakay ni Vlad sa mga kabayo. Hindi daw dahil hindi magaling si Vlad sa pagsakay sa kabayo at sa tingin niya ay hindi rin si Vlad ang problema. Ang problema daw ay lumalapit pa lang si Vlad sa mga kabayo ay natatakot na ito sa kanya. Sanay na ang mga kabayo ng Bayezid kaya hindi ito dapat nahihiya o natatakot kapag nilalapitan ng mga kabalyero pero iba ang kaso kay Vlad. Nainis si Vlad, kahit noon pa man daw ay takot na ang mga hayop sa kanya. Kahit aso o pusa ay natatakot sa kanya, pati ba naman sa kabayo. Pero naalala niya noong tumatakas sila sa mga zombie ay nakasakay siya ng kabayo, ang kabayo na iyon ay kay Jaeger. Mamahalin daw ang kabayo ni Jaeger. Hindi naman pwedeng sabihin ni Vlad kay Joseph na mamahaling kabayo lang ang kanyang pwedeng sakyan, habang nag-iisip ang dalawa sa problemang ito ay nilapitan ng isang kasambahay si Vlad. Pinatatawag daw ito ni Madam Oksana. Sumama si Vlad kahit medyo hindi siya sigurado. Pinatawag pala siya para bigyan ng bagong damit. Sinabi ni Madam Oksana na hindi halatang lumaki sa squatter si Vlad. Bagay daw ang damit sa kanya. Pagdating daw ng tag-init ay bibigyan siya ulit nito ng bagong damit dahil nakadepende sa panahon ng dapat isuot para mas komportable ito at makakatulong sa performance ng pangangatawan. Nahihiyang nagpasalamat si Vlad kay Madam Oksana pero sinabi ng Madam na siya dapat ang magpasalamat dahil niligtas niya ang kanyang anak. Humingi ito ng paumanhin kay Vlad dahil naabala niya ito sa kanyang training. Pwede na daw siyang bumalik sa labas. Nang makalabas si Vlad ay nakahinga na ito ulit ng maluwag. Mahirap daw makaharap si Madam Oksana sa hindi maipaliwanag na dahilan. Napansin ni Vlad na mukhang mamahalin ang damit na binigay sa kanya. Masyado daw komportable na parang hindi sa kanya ito. Hindi pa rin sanay si Vlad sa ganitong pamumuhay. Nagtrabaho at nagsanay siyang mabuti para makapasok sa Bayezid pero tila hindi pa rin siya nababagay dito. Habang naglalakad ay dumungaw sa bintana si Vlad. Nakita niya ang ibang vassals na may pinagtutulungang isang walang labang vassal. Si Sovenin na naman ang pasimuno nito. Si Portly ang kanilang sinasaktan at mukhang dahil ito sa pakikipagkaibigan niya kay Vlad. Walang awat si Sovenin sa ginagawa at nakita lahat ni Vlad ang ginawa niya. Sinabi ni Vlad na ang mga tao ay pareho lang kahit saan. May mga tao na nasa kanila na ang lahat at mga tao na hirap mabuhay. Sa huli, ang malakas pa rin ang sumasamantala sa mahihina. Sa tingin ni Vlad ay ang lumang damit muna ang gagamitin niya buong araw. Kinagabihan ay kumatok si Vlad sa kwarto ni Portly. Lumabas si Portly na puno ng pasa ang katawan. Tinanong niya si Vlad kung ano daw ang ginagawa nito sa ganitong oras. May kailangan daw si Vlad sa kanya at gusto daw ni Vlad ang hamon na nasa kwarto ni Portly. Sa isip ni Portly ay gusto niya rin ang hamon na ito kaya nag-aalangan siya ibigay ng libre ito kay Vlad. Sa isip ni Portly ay kahit hindi sila magkaibigan ni Vlad, ay sana mabuti pa rin ang pakikitungo nila sa isa't isa. Kahit magngit-iyan lang pag nang kasalubong ay ayos na sa kanya. Baka tingin din ni Vlad sa kanya ay ang batang pwede din pagsamantalahan. Pero mas maayos na lang daw ito kaysa kumain siya mag-isa. Binigay ni Portly ang hamon kay Vlad pero sinabi sa kanya ni Vlad na huwag niyang isipin na hindi patas ang pagbigay niya ng hamon dahil ito ay bayad sa kanya ni Portly at tamang halaga lang ito. Nagtaka si Portly sa pinagsasabi ni Vlad. Sinabi ni Vlad na may kilala siyang kabalyero na nagsabi. Kinukuha lamang ng isang kabalyero ang halaga na nararapat sa kanya. Sa gabi na yon ay hinarap ni Vlad ang mga tropa ni Sovenin. 14 na laban sa isa. Kahit daw sa squatter ay hindi ginagawa ng mga siga ito. Galit na galit si Sovenin sa kanya. Tumahimik daw ito dahil titingnan nila kung hanggang saan ang tapang ni Vlad. Bilasan na daw nila sabi ni Vlad dahil nagsisiyang lang sila ng oras. Sinugod na nga nila si Vlad. Nagpasalamat si Vlad dahil nagpalit umano siya ng damit dahil dadanak ang dugo ngayong gabi. Isa-isang pinabagsak ni Vlad ang mga tropa ni Sovenin. May sumisigaw pa na atakihin daw sa likod si Vlad. Kahit anong gawin nila bagbog sarado na ang ibang kasama nila. Sa isip ni Sovenin ay ibang-iba si Vlad kaysa sa sparring nila. Paano daw ito nangyari? 2 buwan palang humahawak ng espada si Vlad pero bakit ganito nakalakas? Umaatres na ang iba pero sinigawan sila na Sovenin na walang aatras. Papatayin niya daw kung sino man ang umatras. Bigla namang nagpakita si Vlad sa harap ni Sovenin. Sobrang bilis nito.
Ang lakas daw ng loob ni Sovereign magbanta sa mga kasamahan niya pero nakapatay na daw ba talaga ito? Tanong ni Vlad kay Sovereign. Inatake niya si Vlad pero naiwasan lang ito. Noong expedition ay isa-isang atake lang ang ginagawa ni Vlad pero iba na ngayon. Marami na siyang natutunan. Tama daw sabi ng boses. Nagbabunga na ang mga training nila ni Yeager. Ipagpatuloy lang daw na i-trap ang kanyang kalaban sa gap na ginagawa niya. Walang magawa si Sovereign kundi tanggapin ang mga hataw na binibigay ni Vlad sa kanya. Bumagsak si Sovereign at akmang tatargete ni Vlad ang ulo niya. Sumigaw ito sa takot, pero hindi ito tinuloy ni Vlad at pinatama lang sa tabi ng ulo niya. Nanginginig at naluha ito sa takot sa harap ni Vlad. Nagsalita si Vlad at sinabihan si Sovereign na huwag na itong kailanman tumingin sa kanyang mga mata. Huwag na rin nilang pakialaman si Portly. Hindi nakasalita si Sovereign pero sa isip niya ay seryoso si Vlad. Tutong papatayin siya nito. Tumayo si Vlad at sinabing sa ganitong paraan ay bayad na ang hamon. Sino daw ang susunod dahil hindi pa sila tapos at mahaba pa ang gabi. Nanginginig sa takot ang ibang kasama ni Sovereign. Kailangan nilang tapusin ang sinumulan at kung hindi sila ang susugod sa kanya ay siya mismo ang susugod. Sigawan ang maririnig sa gitna ng training ground sa gabing yon. Sa malayo pala ay nanunood at nag-oobserba lang ang Count. Isa lang ang sinabi ng Count, magaling. Kinaumagahan ay nagkaroon ng pagpupulong ang mga kabalyero. Sa hindi sinasadyang pagkakataon ay nagsama sa isang linya ang mga taga-suporta ni Ruttiger at sa kabila naman ay ang mga taga-suporta ni Joseph at ang mga walang pinapanigan. Sa harap naman ay ang Count at ang kapitan ng mga kabalyero na si Ana Talas. Ang pagpupulong ay tungkol sa mga bagong schedule ng mga kabalyero dahil aalis pansamantala si Ruttiger at ang mga tauhan nito para sa isang misyon. Napansin ng Count na iba ang atmosphere ngayon. Ang mga taga-suporta ni Ruttiger ay parang galit at gustong tapusin ang kabilang kampo. Ang sa kampo naman ni Joseph ay kalmado lang, maaliwalas at masaya. Sa isip ng Count ay dapat lang sila maging masaya dahil sa mga nakalipas na mga araw ay sila ang parang walang moral. Nag-iba ito dahil kay Vlad. Tumingin si Yeager sa Count at ngumiti ito sa kanya. Hindi siya makapaniwala na ngumiti ang Count. Pagkatapos ng pagpupulong ay papunta na ang mga kabalyero sa kani-kanilang mga trabaho pero hindi mapigilan ng isang taga-suporta ni Ruttiger na paringgan si Yeager. Sinabi nito na nagdala sila ng mabangis na aso na hindi marunong alamin kung sino ang dapat kagatin kaya dapat mahalaga ang pinanggalingan. Pasimple lang silang nginitian ni Yeager na parang nang-aasar. Mas lalong nagalit ang mga ito dahil nalaman nila na vassal ni Yeager ang nambugbog sa kanilang mga vassal. Umalis na ang mga taga-suporta ni Ruttiger at hindi na nakipag-away pa. Lumapit naman si Gregory kay Yeager at tumatawang sinabi na matindi ang galit ng mga yon. Ano daw ang ibig sabihin ni Gregory? Tanong ni Yeager. Huwag na daw magkaila si Yeager, sagot ni Gregory. Alam na ng lahat ang nangyari. Gumawa si Vlad ng exorcism. Kahit ang drill instructor daw ay hindi na kayang turuan si Vlad dahil lagpas na ito sa standard nila. Sa isip ni Yeager masakit naman talaga sa ulo si Vlad. Nagpasalamat si Gregory kay Yeager at tutuparin daw nito ang kanyang pangako na sasama ito kapag may pabor na hihingin si Yeager sa kanya. Tatandaan daw ito ni Yeager at umalis na siya. Iniisip niya na proud siya kay Vlad, pero hindi na daw ito nakakagulat. Sino ba naman ang nagturo kay Vlad kung hindi siya? Pumunta na si Yeager sa opisina ni Joseph at nandoon din si Vorden. Pinakita ni Joseph sa kanila ang regalo na ibinigay ng Count para kay Vlad. Ang Count pa mismo ang nagbigay, tanong ni Yeager. Masyadong maganda daw ito para sa vassal pa lamang saad ni Vorden. Isa daw itong orc leather, gray orc ayon kay Yeager. Ayon kay Joseph ay matatagpuan lamang ang gray orc sa Hilaga. Ang armor na gawa sa gray orc leather ay may ibig sabihin, mandirigma ng Hilaga. Mukhang gusto ng Count si Vlad. Mukhang tama ang desisyon nila sa pag-invest kay Vlad dahil sa isang buwan pa lang ay nakuha na niya ang approval ng Count. Wala ding mga vassal na kasabayan niya ang makakatalo sa kanya saad ni Yeager. Narinig din daw ito ni Joseph at ang mga kwento-kwento ay unti-unti nang kumakalat. Hindi sila pwedeng magpakampante, kaya dapat na nilang gawin ang sunod na hakbang. Nilabas ni Joseph ang isang envelope at pinabasa kay Yeager. Isa itong imbitasyon. Tinanong ni Joseph si Yeager kung lalaban daw ba siya. Hindi nagdalawang isip si Yeager at pumayag kaagad.
Gusto na niya daw maglabas ng stress dahil sa pagbabantay kay Vlad. Napagdesisyonan na, pupunta sila Joseph sa Dear Mar. Anong lugar ang Dear Mar at ano kaya ang laman ng imbitasyon? Alamin po natin mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood. Please like our videos po and subscribe to our channel. See you soon mga ka-recap.